بسم الله الرحمن الرحيم. مكتب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullah. Tunay na ang lahat ng pasasalamat at lahat ng papuri ay nauuko lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang ating tagapaglikha, ang ating Panginoon na hindi pinanganak at hindi nagkaanak, ang pinakamaawain, ang pinakamahabagin. Nawa ang kapayapaan at pangangalaga ng ating dakilang lumikha ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at sa lahat ng sumusunod sa tuwid na gabay hanggang sa huling araw. Mga minamahal na kapatid sa Islam at sa ating mga panauhin po, ngayong araw ng linggo ay kalabing dalawa ng Abril at natataon po para doon sa mga kababayan natin na kanilang pinagdiriwang ang tawag ito, Easter Sunday o ang pagkabuhay na maguli, ay naaangkop po na inshallah yung ating paksa na tatalakayin ay may kinalaman dito sa mga haligi ng pananampalatayang Kristyanismo. At para inshallah magkaroon tayo ng malawakang kaalaman tungkol dito, ay muli po nating inimbitahan ang ating isa sa pinakamamahal na kapatid, si Brother David mula sa Islamic Center ng Khobar, para talakayin po yung ilan sa pinakamahalagang paksa na may kinalaman sa pananampalataya, katulad ng original sin na haligi ng pananampalatayang Kristyanismo, pati na rin yung crucifixion o yung pagkakapako ni Jesus alayhi salatu wasalam sa krus ayon sa katuruan ng relihiyong Kristyanismo. At inshallah bibigyan po natin ng linaw at katuruan naman ayon sa pananaw ng ating pananampalatayang Islam tungkol sa mga bagay na to. So hindi na rin natin pahabain ang ating panimula, sapagkat inshallah yung kapatid po natin yung tatalakayin ng mga bagay na yan, kaya ibibigyan na natin sa kanya yung ating pong mikropono para inshallah mag-start na tayo ng ating talakayan. Kung gusto nyo pong makibahagi, meron kayong itanong o kaya idadagdag, inshallah mamaya po pagkatapos ng ating talakayan ay bukas po yung ating panayam para sa lahat ng mga tanong ninyo o gusto nyo na mga bagay na linawin po. Maraming salamat po. Okay. Jazakallahu khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Wassalatu wassalamu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang napakagandang pagkakataong muli ang ipinagkaloob sa atin ang ating tagapaglikha, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tayo ay pinag-ipon niyang muli para mapag-usapan natin o talakayin ang isang napakahalagang bagay na sa paningin ng iba ay parang pangkaraniwan. Katatapos lamang ng tinatawag na mahal na araw
na ipinagdiwang ng lahat ng sangkakristyanuhan sa buong mundo. Meron po tayong dapat na alamin, hindi lamang bilang mga Muslim o hindi pa Muslim o hindi naniniwalang may Diyos. Meron pong mga bagay na itinuturo, ngunit kung ating bibigyan pansin, ito pala ay wala naman sa kasulatan. Pangkaraniwan na sa ating mga kapwa Pilipino at kahit hindi Pilipino, pag pinaliwanagan natin ng tungkol sa pananampalatayang Islamiko, may tatlo silang dahilan at pangangatuwiran. Una, pare-parehas lang yan. Pangalawa, iisa lang naman ang patutunguhan yan. Pangatlo, dito na ako Brad na mulat. Alin po sa tatlong ito ang maaari natin maging batayan? Itong magiging topic po ngayon ay pinili ko para sa ikaliliwanag o kaya kadagdagang kaalaman sa mga hindi pa Muslim at kahit sa mga Muslim na, sapagkat nakakalungkot na marami tayong mga kapatid na pumasok sa Islam, ngunit sa bandang huli ay nagawa pa ring iwanan ang pananampalatayang ito dahil sa kakapusan ng kaalaman o sa kakulangan ng kaalaman at sila ay nagbalik sa iniwanan nilang pananampalataya. So tatalakayin po natin sa gabing ito ang tungkol sa sinasabing orihinal na sala. Gaano po ito katotoo? At ang isa na siyang haligi ng pananampalatayang Kristyanismo ay ang tungkol sa tinatawag na crucifixion. Totoo po ba na may orihinal na sala? At totoo rin po ba na si Jesucristo, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay namatay sa krus para tubusin ang kasalanan ito? Nakakalungkot pong isipin na sa mahigit 1 bilyon na mananampalatayang Kristyanismo, kasama na sa kanila ang mga hari, presidente, at mga dignitaries, mga naturingang mga judge, mga Supreme Court judges, ngunit sa kasamaang palad o nakakalungkot ay hindi man lang binibigyan ng kahit kaunting pagsusuri ang pananampalatayang kinagisnan. Isang profesor na hindi naman po Muslim, si Professor Georgian Moltmann, sinabi niya sa kanyang libro, siya ang author ng librong ito, The Crucified God, ang Diyos na ipinako. The death of Jesus on the cross is the center of all Christian theology, all Christian statement about God, about creation, about sin and death have this focal point in the crucified Christ. All Christian statement about history, about the church, about faith and sanctification, about the future, and about the hope is stemmed from the crucified Christ. So, alamin po natin, lumalabas na ang pinakaunang sangkap para matupad ang tinatawag na crucifixion ay ang orihinal na sala. So, ang unang tanong po natin ay gaano katotoo ang orihinal na sala? Ang simbahan ay nagtuturo na may original sin. Ano po ba ang sinasabi ng kanilang kasulatan? Sangayon po sa kasulatan na tinatawag na Biblia ng Sangkakristyanuhan, ito po ay matatagpuan sa Deuteronomy 24:16. The father shall not be put to death for the children, neither shall the children be put to death for the fathers.
every man shall be put to death for his own sin. So hindi pala po pananagutan ng magulang o ng anak man ang kasalanan. Jeremiah 31:30, but everyone shall die for his own iniquity. Siya lamang ay mananagot o mamamatay sa kanyang sariling kasalanan. Ezekiel 18:20, but Jesus said, the soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the fathers, neither shall the fathers bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. So ang pagpapakabuti ng isang mabuti ay sa kanya, at ang pagpapakasama ng isang naging masama ay sa kanya. So wala po pala tayong pananagutan sa sinasabing original sin. Okay. Sa panahon ni Jesus Christ, peace be upon him, may mga batang lumapit sa kanya. At ito ay pinipigilan ng mga disipulo. Ano ang sabi ni Jesus Christ, peace be upon him? Matthew 19:14. But Jesus said, suffer little children, and forbid them not to come unto me, for such is the kingdom of heaven. So hindi niya pinigilan na mga bata ay lumapit sa kanya, sapagkat ang kaharian ng kalangitan ay sa mga batang yan. Paano nagkaroon ngayon ng original sin? Tayo ba, papayag tayo na ang mahal nating anak, halimbawang binawian ng buhay, papahintulutan natin siya na mapunta sa hindi magandang kahinatnan dahil siya ay may original na sala? Hindi tayo papayag. Ganon din ang kanilang kasulatan. So paniwalaan natin. So mayroong hindi nagsasabi ng totoo. Iba ang tinuturo ng mga kinaukulan, iba ang sinasabi ng kanilang kasulatan. Okay. So ang bawat isang bata, so every child is born without sin, and all children belong to the kingdom of heaven. Human laws punish the one who committed the crime. The son shall not be held responsible for his father's crime, and vice versa. So sa pag-aanalisa natin o sa pag-aaral natin ng kanilang kasulatan, ngayon po ay napatunayan natin na iba pala ang sinasabi ng kanilang katuruan at ibang sinasabi ng kanilang kasulatan. So kung ang katuruan ng tinatawag na original na sala ay hindi natin mapapanaligan, paano na lamang ang tinatawag na crucifixion? Sapagkat hindi magaganap ang tinatawag na crucifixion kung wala ang original sin. Kinakailangan maging matibay ang panuntunan o ang pinagbabasihan tungkol sa original na sala bago natin paniwalaan na naganap ang crucifixion. Anong tutubusin kung walang original sin? Okay. May isa na namang hindi naman Muslim, isang Amerikano na maaring Kristiyano, maaring hindi naniniwala sa Diyos, o maaring basta siya ay isang hindi Muslim. Okay. Siya po ay si Garner Ted Armstrong, the Executive Vice President and Co-Publisher of The Plain Truth, a Christian magazine from America which boasts a current pre-worldwide circulation of 6 million copies a month, attempt to answer his own puzzle under the heading, was the resurrection a hoax? The resurrection of Jesus Christ of Nazareth is either the supreme fact of history or a flagrant deliberate fabrication posted up on the followers of Christianity. Ito ba ay totoo o hindi? Na itinanim lamang sa isipan ng tagasunod ng sangkakristyanuhan. Sila mismo mapapansin po natin ang mga nagkokomentaryong ito ay hindi galing sa mga Muslim. Ito ay galing sa mga hindi Muslim. Na pagkatapos nilang pinag-aralan ang mga kasulatan o katuruan, ay sila mismo ang nakapagsalita ng ganitong mga bagay. Mabigat. Mabigat.
Deliberate fabrication, gawa-gawa lamang na walang katotohanan, na itinanim lamang sa isip ng mga tagasunod ng sangkakristyanuhan. Mayroon pa pong isa. Billy Graham and Josh McDowell, sila po ay mga Amerikanong evangelist. Ano po ang sabi nila sa kanilang kasulatan, sa kanilang librong ginawa? Ang title naman kanilang librong ginawa ay The Resurrection Factor. I was forced to conclusion that the resurrection of Jesus Christ is either one of the most wicked, heartless, vicious hoaxes ever foisted upon the minds of men, or it is the most fantastic fact of history. Vicious, ha? Wicked. Mabigat na mga bintang. Pero sila, mga evangelist sila. Mga pastor din sila. Mga reverend. Pero hindi nila mapaniwalaan. Ha? Long before the coming and birth of Jesus Christ, peace be upon him, nowhere we can find in any books or teachings from the prophet before that Jesus Christ of Nazareth will be crucified for the sin that had been committed by our forefathers. So ano po ba ang pinagkukunan nila ng kanilang katuruan na yan? Okay? Tingnan po natin ang tinatawag nilang Biblia. Pag-aralan natin, ano po ba ang sinasabi nila rito? Okay. Let's have a look who are the so-called eyewitnesses of the crucifixion. May sinasabing crucifixion, so sino po ang mga eyewitness? There are 4 canonized gospel. Ito pong canonized gospel, ito ay pinahintulutan ng simbahan. The Gospel of Matthew, the Gospel of Mark, the Gospel of Luke, and the Gospel of John. Okay. Kailan po ginawa? Kailan nasulat ang mga gospel na ito? Dapat nating malaman. Kasi kinakailangan alamin natin saan nila kinuha ang mga istoryang yan o mga pangyayari. Alamin muna natin kailan nila ginawa. Ginawa ba ito sa kapanahunan ng pangyayaring yun o pagkatapos na? Okay. The first gospel to be written was that of Mark. It was written at Rome at least 40 years after the so-called crucifixion of Jesus Christ, peace be upon him. Pagkatapos ng 40 taon ng sinasabing crucifixion, saka pa lamang nasulat ang pinakaunang gospel ng kay Mark. Salam. The second gospel was that of Matthew. It was written in Greek at Antioch about 90 CE. 90 CE. Ang isa ay kay Mark, 40 taon na pagkatapos ng tinatawag na crucifixion. Ang kay Matthew naman ay 90 taon pagkatapos. The third gospel, the Gospel of Luke, was written somewhere in Greece about the year 80 CE, Christian era. The Gospel of John was written at near Ephesus between the year 110 and 115 of the Christian era. So ito pala pong mga sinasabi dito sa kanilang kasulatan o ang kanilang Biblia na Matthew, Mark, Luke, and John, ito po ay 110 to 115 years pagkatapos na ng pangyayari. At ang pinaka-maagap ay 40 years, the Gospel of Mark. Mahirap pong isipin na yung balita na dumating sa dyaryo ay saka pa lamang sinulat ng isang author ay pagkatapos ng 40 taon nung sinasabing pangyayari. Kaya nga po, kinakailangan natin scrutinize, kinakailangan natin alamin, saan ba galing yan? Ito bagay kinalakhan natin, ito ba'y kinamulatan natin? Kaya diyan po natin malalaman na itong mga pinagkunan nilang kasulatan ay halos ginawa na lamang nila. Ito po ang katuruan na sinasabing kinamulatan. It was the years of the Christian era, 325 AD, Anno Domini, ibig sabihin ng Anno Domini ay the year of the Christians, that Emperor Constantine convened the First General Council of Nicaea
But when the Pauline Church won in the end, the Nicene Creed was ratified by Emperor Constantine, whose religion was still a subject of doubt and whose mind had not been enlightened either by study or by inspiration, and ratified the Gospel of Matthew, Mark, Luke, and John as the only four canonical Gospel. So ito pong mga katuruan na ito na sinasabing nasulat pagkatapos na si Emperor Constantine ay tumakas galing ng Roma, pagkatapos niyang pinatay ang kanyang anak na si Crispus at ang kanyang asawa na si Empress Fausta, nagsalib ang grupo ng dalawang ito at nagkaroon ng gulo sa Roma. Si Emperor Constantine ay tumakas papunta rito sa Turkey at pinangalanan niya ang lugar na Constantinople. At noong 325 years, isipin po natin, wala na si Jesus Christ, peace be upon him. 325 years, nagkaroon ngayon ng meeting na tinatawag na Council of Nicaea. Inimbitahan niya ang mga obispo at mga tagapagturo at inipon nila ang mga kasulatan na yan. At doon ay niratify nila ang tinatawag na gospel ng apat na pinanggalingan. Meron na naman pong isang tinatawag na si Professor Momery. Siya ay isang author. Siya ay isang author ng mga kilalang mga libro. Ang sabi niya, ganito, his immediate disciple were always misunderstanding him. Ang tinutukoy po dito ay ang mga disipulo ni Jesus Christ, peace be upon him. In his works, wanting him to declare himself King of the Jews, wanting him to call down fire from heaven. Sinasabi kay Jesus Christ, peace be upon him, sige, magpababa kang ng apoy galing sa langit. Wanting to set on his right hand in his left hand in his kingdom, wanting him to show them the Father, to make God visible to their bodily eyes. Anong hinihingi ng mga disipulo ni Jesus Christ, peace be upon him? Ipakita mo sa akin ang Diyos. Ha? Hindi siya maintindihan. Wanting him to do and wanting to do themselves anything and everything that was incompatible with his great plan. This was how they treated him until the end. And when that came, they all forsook him and fled. So kasama siya pero hindi nila maintindihan kung ano ang mga matalinhagang sinasabi ni Jesus Christ, peace be upon him. Hanggang sa bandang huli, iniwanan nila lahat. Iniwanan. Ano ang sinasabi ng Biblia? All the disciples forsook him and fled. Matthew 26:56. And they all forsook him and fled. Mark 14:50. Iniwanan pa siya ng mga disipulo. Sino ngayon ang witness? Kasama niya, hindi sila magkaintindihan, hindi maanuwa ng mga sinasabi ni Jesus Christ, peace be upon him, bandang huli, iniwanan nila si Jesus Christ. Okay? If all the disciples forsook him and fled, and the first of the four canonical gospel was written at Rome 40 years after the so-called crucifixion, who then are the true witnesses of this fantastic fact of doctrine? Sino ngayon ang paniniwalaan natin na siyang witness? Ngayon, ang tanong po dito, alam natin na si Jesus Christ, peace be upon him, nanalangin. Para ano? Para iligtas siya. Ano ang nakalagay sa kanilang kasulatan? Matthew 26:39, nanalangin si Jesus Christ, peace be upon him. And he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me, nevertheless, not as I will, but as thou will. Mashallah. Submission of oneself to the will of his Creator. Iligtas mo ako sa sarong ito ng kapahamakan, ngunit hindi sa ngayon sa aking kagustuhan, kundi kagustuhan mo. So nanalangin siya. Takot siya mamatay. Alam niya na naghudas.
Si Judas Iscariote, anumang oras darating ang mga Romano para siya ay hulihin. Anong gagawin sa kanya? Papatayin siya ng mga Romano. Kaya siya nanalangin. Okay. Sa Lucas 22:42, sinabi rin niya, saying, Father, if thou be willing, remove this cup, pass from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. So, ang sabi naman dito sa Lucas 22:43, kasunod, and there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. So, pagkatapos niyang manalangin, ang anghel ay nagpakita sa kanya. At siya ay pinalakas. Ano, sinigurado sa kanya? Sige, mamamatay ka sa krus. Hindi. Siya ay sinigurado, inassure, na siya ay maliligtas. Ano ngayon ang patunay na siya ay naligtas at pinakinggan ng kanyang panalangin? Ang ibang libro ay nagsasabi po ng ganito. Ang ibang libro ay ganito, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Ito po ay sa James, Book of James 5:16. Ang mataimtim na panalangin ng isang righteous person o isang mabuting tao, makadiyos na tao ay pinakikinggan, mananaig. Yun ay sa James 5:16. Ang sabi naman po dito sa Hebrew 5:7, who in the days of his flesh, when he, meaning Jesus Christ, had offered up prayers in supplication with strong crying in tears unto him that was able to save him from death, and was heard in that he feared. Mismo ang kanilang kasulatan ay nagsasabi na ang kanyang mataimtim na panalangin, dahil nanaig, siya ay pinakinggan at siya ay iniligtas sa kanyang kinatatakutan. Hindi siya namatay sa krus. Bakit sinasabing siya ay namatay? So, sino ba talaga ang masasabi nating witness? So, Jesus' prayer not to die on the cross was heard and accepted by God according to Luke, James, and Hebrew. Then, how could he still die on the cross? Ano po bang mga kontradiksyon na nakikita natin? Mga pagsasalungatan tungkol sa sinasabing kontradiksyon. Alalahanin natin na ang claim nila ay merong 4 na nakakita. Si Matthew, Mark, Luke, and John. Ang sabi dito, sa Matthew 27:34, they give him vinegar to drink, mingled with gall, and when he had tasted thereof, he would not drink. Binigyan siya ng suka. Nang matikman niya, hindi niya tinuloy ang pag-inom. Matthew 27:34. Dito naman sa Mark 15:23, and they give him to drink wine mingled with myrrh, but he received it not. Sabi doon sa isa, binigyan ng suka. Sabi naman dito sa isa, binigyan ng alak. So, nakikita po natin ang pagsasalungatan. Mark 15:25, and it was the 3rd hour, and they crucified him. Ipinako na nila sa ika-3 oras. Mark 15:25. Pagdating dito sa John 19:14, it was the 6 hours, and he was not yet crucified. Yan po ang pagkakapako na sinasabi. Sa Lucas 23:26, they confined Simon to bear the cross of Jesus. Pagdating naman dito sa John 19:17, Jesus was bearing his cross himself. Sabi siya lang. Tapos, mayroon pa lang si Simon na siyang nagpasa ng cross para sa kanya. Maaaring pagod. Kaya binigay doon. Mahina na. Okay. So, ang nakalagay naman dito, the God of our fathers raised up Jesus, whom you slew and hung on a tree.
Ba? Dalawa ang kamatayan ni Jesus Christ, peace be upon him. Doon sa isa, it was the third hour and they crucified him. Mark 15:25. Ipinako. Ha? Pagdating dito sa Acts 5:30 at sa Galatians, the God of our fathers raised up Jesus, whom you slew and hung on a tree. So dalawa pala ang kamatayan ni Jesus Christ na sinasabi sa Biblia, isang ipinako, isang ibinitin sa kahoy. Yan po ang sinasabi ng kanila. Malinaw. Acts 5:30 at saka sa Galatians 3:13. Ha? Okay. Kaya ang tanong, Jesus was crucified or hung on a tree? Ha? The death of Judas. Ang kamatayan naman ni Judas Iscariote. Ha? Yung sinasabing nagtaksil. Ha? Okay. Dito po sa Matthew 27:5, Judas went and hung himself. Matthew 27:5. Dito naman sa Acts 1:18, Judas fell headlong and burst asunder in the midst, and all his bowels goes out. Sa Acts, siya naman ay nahulog sa bangin at siya sa kalagitnaan ay sumambulat ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. Parang nakalulo ng granada. So, dalawa po ang kamatayan ni Judas Iscariote sa Biblia at dalawa ang kamatayan ni Jesus Christ. Subhanallah. Ito ang pinaniniwalaan nila. Ngayon, tingnan naman po natin dito sa sinasabing mga pumunta sa libingan, na sinasabing libingan. The visitors to Jesus' grave. Ang sabi dito sa John 20, verse 1, Mary Magdalene only. Pagdating dito sa Matthew 28:1, Mary Magdalene and another Mary. Ha? Pagdating naman dito sa iba, Mary Magdalene and Joanna and Mary the mother of James and other women. Hindi yata magtali Ito po ay sa Lucas 24:10. Dito naman sa Mark 16:1, Mary Magdalene and other Mary in Salome. Pagdating naman sa John 20, verse 12, one woman saw two angels at the grave of Jesus Christ. Pagdating naman dito sa Matthew 28:1-2, two women saw one angel. The angel rolled back the stone and sat upon it. Hindi magtali. Lumalabas, 4 na tao nanood ng pelikula. Iisa ang title ng pelikulang yan, Crucifixion. Nang ikwento nila yung pangyayari, sa iba, magkakaiba sila ng kwento. Paano po natin masasabi na sila ay mismong witness? Na magkakaiba sila ng kwento? So, paano po ba ang talagang dapat nating tanggapin? Ito po ba ay nakalaan para tubusin ang kasalanan? O mayroon pang ibang purpose kung bakit naganap ang crucifixion? Lumalabas po na ang crucifixion ay isang pangyayari, maaaring sabihin natin, may napako. Pero siguradong hindi si Jesus Christ, peace be upon him. Ngayon, 2 grupo ang gumamit ng tinatawag na crucifixion. Ano ang isang grupo? Ang grupo ng simbahan na nagsasabi na kailangan tubusin ang orihinal na sala sa pamamagitan ng crucifixion. Ay ano naman po ang motibo ng mga Hudyo at ng mga Romano, bakit nila gustong patayin si Jesus Christ? Kailangan malaman po natin ano ba ang sinasabi nila. Bakit nila gustong patayin? Okay. Salam. With these conflicting narrations of one event, does it make sense to a biased mind? Lahat nagsasabi na ito yung pangyayari.
pinaniniwalaan ng mahigit 1 bilyon na tao. Pero, alamin po natin kung ano ang history. Sa pangyayari po sa Biblia, ito ay tungkol sa pagkamatay ni Lazaro. Doon ito magsisimula. Ha? Bigyan po natin ng pahapyaw. Now, a certain man was sick and dead, Lazarus by name, of Bethany, the brother of Mary and sister Martha, whom Jesus raised up from the grave by the will of God. Binuhay niya si Lazarus, binuhay ni Jesus Christ, peace be upon him, sa pamagitan ng ano? With the will of God. Yan ang tandaan natin. Hindi siya ang nagbuhay mismo. Sa kapahintulutan ng tagapaglikha. Okay. Nagsisimula po ito sa John 11:39. Jesus said, "Take ye away the stone." Martha, the sister of him that was dead, said unto him, sinabi ni Martha, "Lord, by this time he stinketh, for he hath been died 4 days." 4 na araw ng patay. Ha? Jesus said unto her, and said, "I not unto thee, that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God." Then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes and said, nanalangin siya. Ha? Gumanyan siya sa itaas. "Father, I thank thee that thou hast heard me. And I know that thou hearest me always, but because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me." Nanalangin siya. Para ano? Para maniwala itong mga taong nasa palibot niya na siya ay talagang sinugo. Na siya ay sinugo. Yun ang gusto niyang emphasize dito. Nagpapasalamat siya na siya ay pinakikinggan. At dahil ika sa mga nakapalibot sa akin dito, para silang maniwala na ako ay sinugo mo. Anong sinugo? Mensahero. Di ba? Okay. And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, "Lazaro, come forth." Ha? Halos siya nag-iiyak talaga siya. Ha? Halos ang tumutulo sa kanyang pawis ay ano? Halos para ng dugo. At sinabi niya, "Lazaro, come forth." And he that was dead, come forth, bound hand and foot with grave cloth. Lumabas yun, si Lazaro, na nababalutan pa ng mga, yung ginagamit sa seremonya sa paglibing, yung grave cloth. Okay. And his face was bound about with a napkin. Jesus said unto them, "Loose him and let him go." Nabuhay si Lazaro na 4 na araw ng patay. Then many of the Jews which came to Mary and had seen the thing which Jesus did, believed on him. May mga tao ron sa palibot niya. Sa ginawa niyang pagbuhay kay Lazaro, maraming naniwala sa kanya. Lamang, but some of them went their ways to the Pharisees and told them what things Jesus had done. Yung medyo alanganin, ayaw nilang maniwala, pupunta sa mga Pariseo, nagsumbong. Yung mga walang iman. Then gathered the chief priests and the Pharisees a council and said, "What do we for this man do with many miracles?" Ano sabi noong chief priest? Oh, ano na ba tayo? Ano na tayo? Anong ginagawa natin? Itong taong ito nagpapakita ng maraming milagro. So, if we let him thus alone, all men will believe on him. Kung pababayaan natin siya, nagawin niya yung mga pagmimilagrong yan, maraming tao ang maniniwala sa kanya. And the Romans shall come and take away both our place and nation. Pag pinabayaan ka natin yan, darating dito ang mga Romano. Kukunin na ang ating lugar at ang ating bansa. Pag pinabayaan natin yung taong yan, na i-perform niya yung mga mirakulong yan. And one of them, named Caiaphas, being the high priest that same year, said unto them, "Ye know nothing at all." Sabi nung high priest, sino? Si Caiaphas? Wala talaga kayong mga alam. Wala kayong alam.
nor consider that it is expedient for us that one man should die for the people, and that the whole nation perish not. Makabubuti pa para sa isang tao ang isakripisyo kaysa sa ang ating lugar at ang ating bansa ay mawala sa atin. Ha? And this spake be not of himself, but being high priest that year, he prophesied that Jesus should die for that nation. Yun ang aim nila. Kinakailangan yung taong yan na nagpapakita ng mga miracle, kailangan mamatay para sa bansa natin. Isakripisyo natin yan, walang problema. Ha? Yun ang kanilang nasa isip. And not for that nation only, but that also he should gather together in one the children of God that were scattered abroad. Then from that day forth, they took counsel together for to put him to death. So ano ang pinagsimulan ng plano nila para patayin si Jesus Christ, peace be upon him? Dahil ayaw nilang paniwalaan si Jesus Christ, peace be upon him, bilang propeta. Kaya kinakailangan nilang isakripisyo si Jesus Christ, peace be upon him, kaysa naman kunin naman sila ang kanilang lugar at ang kanilang bansa, kunin ng mga Romano. So ano yun? Self-interest. Ay bakit ang motibo ay magkaiba? Isang event, isang pangyayari, pero magkaiba ang intensyon. Nakita natin ang pagkakaiba? Pero pinagsiselebrate ito ng buong mundo. Yung mga Romano, mga Hudyo, ayaw nilang maniwala na si Jesus Christ, peace be upon him, ay isang propeta. Gusto nila isakripisyo. Huwag lang silang maging alipin ng mga Romano. Ito naman simbahan, ginamit naman ng i-ratify na Emperor Constantine ang mga katuruan, the Gospel of Matthew, Mark, Luke, and John, na matagal nang wala si Jesus Christ, peace be upon him, nang ganapin niya ang Council of Nicaea, 325 years na wala na si Jesus Christ, peace be upon him. Ginamit naman nila na yun ay para sa pagtubos ng kasalanan. Samantalang walang masasabi o maituturo na witness dahil all the disciple forsook him and fled. Sino ang naging eyewitnesses ngayon? Okay. So mula po doon sa araw na yon, ito ay nagtatapos sa John 11:53. Ito ay nagtatapos diyan na mula sa araw na yon, pinagbalakan nila si Jesus Christ, peace be upon him, kung paano nila papatayin. Okay. Pero para saan ba si Jesus Christ, peace be upon him? Nilinaw niya na sinabi niya, but he answered and said, I am not sent but unto the house of the Luship of Israel. Ako ay pinadala lamang, hindi sa kung saan, kundi sa nangangawalang tupa ng kabayahan ng Israel, bilang sugo, bilang mensahero, bilang propeta. Kaya yun ang naging dahilan, hindi siya tinanggap, kaya siya pinagbalakang patayin. At sinabihan din niya ang kanyang mga disipulo. Sinabihan niya, the disciple are commanded to, these 12 Jesus sent forth, and commanded them, saying, go not unto the way of the Gentiles, and unto any city of the Samaritans enter ye not, but go rather to the Luship of the house of Israel. Matthew 10:5-6. So ang mga disipulo, katulad ni Jesus Christ, peace be upon him, saan sila pinadala? Bilang mga mensahero o propeta? Sa nangangawalang tupa lamang ng kabayahan ng Israel. Hindi siya pangbuong mundo. Ha? Doon lang siya sa nasasakupan ng 12 tribo ng kabayahan ng mga anak ni Jacob, yung 12 tribes of Israel na anak ni Jacob. Doon lang siya, at pati ang mga disipulo niya, sinabihan niya, huwag kayong lalabas, dito lang, sa nangangawalang tupa ng kabayahan ng Israel. Bakit napakaraming nagkiklaim na ang katuruan ay para sa buong mundo? So, binabypass nila itong nakalagay dito sa kanilang kasulatan. Dinidisregard nila yan at pinipilit nilang ipangaral ang katuruan na yan, na samantalang yan ay intended lang para sa nangangawalang tupa ng kabayahan ng Israel. So it is clear enough from their books why the Jews rejected Jesus as a prophet sent from God, because if they will believe and follow the teaching of Jesus, peace be upon him,
they, the Jews, will become a slave to the Romans. And the Jews will not tolerate this to happen because they suffered too much when they are slaves with a Pharaoh. Hindi po ba ang mga Hudyo ay dating alipin ng mga Egyptian sa Egypt? Kung ito ay gagawin na naman nila, natanggapin si Jesus Christ, peace be upon Him, ano naman ang mangyayari sa kanila? Aalipin na naman sila. Saan ang patunay na sila ay dating naging alipin? Exodus chapter 5, 1 to 23. Ito po ang reference natin, na siya ay inalipin ng mga Hudyo ng Pharaoh. Ano pa? 2 Kings chapter 24, 8 to 13. 2 Kings 25, chapter 25, 8 to 21. 2 Chronicle chapter 36, 17 to 20. So ito po ay mga nagpapatunay na sila ay alipin ng Paraon ng Egypt. Now, it is more logical that the main reason for the Jews wanting to kill Jesus is not to attain salvation through crucifixion. Wala silang paniniwala doon sa original sin na yun at saka crucifixion. But rather to save their nations, which meant self-interest. Pangsariling kapakanan lang ang iniisip nila tungkol sa sinasabi nilang pagpatay. Furthermore, in Jewish scripture, it is mentioned that anybody who died by hanging on a tree is a curse of God. Nakakaawa. Habang ang tao ay pinaniniwalaan niya na si Jesus Christ, peace be upon Him, ay namatay sa cross, kasama na rin niyang tinatanggap na si Jesus Christ, peace be upon Him, ay isinumpa. Bakit? Nakalagay sa Deuteronomy chapter 23 at chapter 21, verse 23. Na ang sino man namatay sa pagkakabitin sa kahoy ay isinumpa. Galatians 3:13, Acts 5:30, Acts 10:39, and 1 Peter chapter 2, verse 24. Biro mo, si Jesus Christ, peace be upon Him, na kinikilala, one of the mightiest messenger of Allah, sa kanila palang paniniwala ay sinumpa din at the same time. Yun ang sinasabi na lang kanang kasulatan. Paano hindi natin paniniwalaan? So hindi natin matatanggap yan. Nang isang magiting na propetang katulad niya ay sinumpa. Lamang, hindi siguro nila nalalaman. Okay. So meron po ditong isang bagay na gusto natin maliwanagan. Bakit kinakailangan pumunta si Mary Magdalene doon sa sinatawag na pinaglibingan ni Jesus Christ, peace be upon Him? Okay. And when the Sabbath was past, Mary Magdalene and Mary the mother of James and Salome had bought sweet spices that they might come and anoint Him. Ito po ay nakalagay sa Mark 16:11. Pagkatapos ng Sabado, na sinasabing siya ay namatay ng Biyernes at nabuhay ng pagkatapos ng Sabado, dumating ngayon si Mary Magdalene, may kasama siyang iba. May dala silang mga spices, yung mga herbal na mga dahon-dahon. At para imasahe. Sa seremonya po ba ng mga patay sa Hudyo o sa Judaism, halimbawa, kailangan bang masahihin ang patay after 3 days? Sa mga Kristiyano, minamasahe ba ang patay after 3 days? Sa mga Muslim, minamasahe pa ba ang patay after 3 days? Ay naglalaglag ng laman noon galing sa buto. Ano nga masahihin doon? Ano nga asahan nila? Nadadat na nila doon. Kung totoo man na siya ay si Jesus Christ, peace be upon Him, hindi pa rin siya namatay. Bakit? Ay binalikan nga after 3 days para masahihin eh. So inilagak lang siya doon, hindi ilibingan yun. Inilagak lang siya doon para makapagpahinga. Parang lumalabo yata, ano po? Nakakalito, ano? Okay. Talagang nakakalito, kahit ako nalilito na rin eh. Okay.
So tingnan po natin kung ano ang ating stance. Ano ba ang sinasabi ng mahal na Quran? Ano po ang sinasabi ng Quran, the Last Testament? Sino ang witness? Walang ibang witness kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang mga disipulo iniwanan siya, dahil hindi sila maintindihan kung ano mga sinasabi ni Jesus Christ, peace be upon him, para sa kanilang instruction, sino ang eyewitness? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi niya? Quran, Surah 4, 157 to 158. That they said in boast, we killed Christ Jesus, the Son of Mary. Ito ang pinagmamagaling ng mga Hudyo. The messenger of Allah, but they killed him not, nor crucified him. Hindi nila siya napatay o naipako sa krus. Only a likeness of that was shown to them. Kamukha lang niya ang ipinakita sa kanila. Ha? And those who differ therein are full of doubts. Yung mga nagsasabi noon na talagang siya ay namatay, ay mga pagdududa yun. Ha? With no certain knowledge, but only conjecture to follow. Wala naman silang kaalaman sa talagang totoong pangyayari. Lahat sila lamang ay haka-haka. Ha? Palapalagay. For of a surety, they kill him not. Para sa katiyakan, hindi niya siya napatay. Nay, Allah raised him up unto himself, and Allah is exalted in power and wise. So inakyat pala ni Allah si Jesus Christ, peace be upon him, pagkatapos siyang manalangin, dahil ang sabi sa Luke ay nagpakita ang anghel at siya ay pinag-strengthen. Ibig sabihin ay inassured sa kanya na maliligtas ka. At ang sabi naman sa Hebrew 5:7, sa kanyang mataimtim na panalangin, siya ay pinakinggan sa kanyang kinatatakutan at siya ay iniligtas. So, hindi pala siya namatay. Hindi siya napatay o hindi siya naipako sa krus. Ibang mukha ang sinasabing naipako ng mga Hudyo at Romano. So, masyaallah, inabsulto mismo ang Allah ang nagpatutuo na hindi siya namatay. Dahil siya lamang ang witness. Siya ang all-knowing, all-hearing, all-seeing, God Almighty. Kaya lahat ito ay magulong katuruan. Paano natin masasabi ngayon na may nagpapatunay pa bang ibang kasulatan? Mayroon po. May tinatawag na Gospel of Barnabas. Itong Gospel of Barnabas, ito ay itinago sa library ng Vatican. Bakit nila itinago? Bakit hindi nila hayaan na basahin ng tao? Kaya lamang ito nakalabas, isang pari na si Father Marino, naimbitahan siya ng Papa, at siya ay pagkatapos mananghalian, sila ay pumunta sa library, nakatulog ang Papa, si Father Marino naman, naghanap ng mababasa, nakita niya ang Greek translation nitong Gospel of Barnabas. At ito ay kanyang itinago sa kanyang sutana, kaya nailabas niya ng library ng Vatican, at nang ito ay kanyang mabasa, ito ang naging dahilan kaya siya nag-Muslim. Ano po ba ang nakalagay dito sa sinasabing Gospel of Barnabas? Kasi ito ay ayaw tanggapin ng mga kinaukulan. Ito ay nakatago sa tinatawag na 25-mile-long library ng Vatican. Bakit tayo 25-mile-long library? Pag dinugtong-dugtong mo ang mga libro na nasa loob noon, aabot ng 25 milya. At yun lahat ay apocryphal books. Yun ay hindi pinababasa sa mga ordinaryong tao lamang. Yun ay itinago nila. So, ano po bang nakalagay dito at dapat nila itong itago? Okay. Mayroon po ritong nakasulat na nagpapatunay itong Gospel of Barnabas, chapter
2:17. Ganito po ang nakalagay dito. Verily I say that the voice, the face, and the person of Judas were so like Jesus. Ang nagipalang kamukha ni Jesus Christ, peace be upon him, sangayon dito sa sinasabing Gospel of Barnabas, ay si Judas Iscariote. Siya mismo ang naging kaboses, siya mismo ang naging kamukha, kaya siya ngayon ang hinuli ng mga Romano. Ngayon, kadagdagan, ito pong Gospel of Barnabas, si Bernabe o Barnabas ay isa sa 12 disipulo ni Jesus Christ, peace be upon him. Naitala ni Barnabas ang lahat ng mga sinasabi ni Jesus dahil siya ang laging halos kasama. Magabat tumakas ang ibang disipulo, naging malapit pa rin siya kay Jesus Christ, peace be upon him. Ngunit ayaw itong tanggapin ng simbahan. Sabi nila, ito ay kay Matthew. Nang mahukay ang kanyang libingan, natagpuan ang mga scroll na ito na balat ng hayop na nasa kanyang dibdib. Alangan naman na pinaghirapan ng isang tao ay pinaghirapan ng iba, ayun ang dinala ng tao sa kanyang libingan. Bakit dinala niya yun sa kanyang libingan? Yun ay napakahalagang bagay. Pero wala nang marami pang paliwanag ang simbahan tungkol sa sinasabi nilang si Matthew ang nagmamayari nito. Ngayon, ano po ba ang sinasabi pang iba rito? Dahil sinabi niya dito sa chapter 223, 21. Verily I say unto you, I died not, but Judas the traitor. Beware, for Satan will make every effort to deceive you, but be ye my witness in all Israel and throughout the world of all things that ye have heard in sin. So sinigurado ni Jesus Christ, peace be upon him, dito sa librong ito, na ang namatay ay si Judas, hindi siya. Lalo bang magulo? Ay dinun tayo mga Kristiyano, yung palang pinupunas-punasan ko ng ganyan, ng panyo, at saka ginaganong-ganon ko sa katawan ko, ay baka nga si Judas yun. Ha? Nakakaawa. Dapat siya ipagmalaki ng simbahan. Kung siya man ang naging dahilan, pinaglaruan siya. Bakit? Kawawa siya. Saan mo matatagpuan ngayon nakalagay ang pangalang Judas? Nasa tricycle sa kasabas, sa jeep. Ano nga lang nakalagay? Who does not pay? So pinaglaruan nila. Dapat ipagtayo nilang ng rebulto, di ba? Kakawa. Okay. May isang napakagandang bagay dito, Brad. Kung bakit nila itinago ito sa mga ordinaryong tao. Dito sa tinatawag na chapter 21, 221, 220, nakalagay dito, the death of Judas, making all men to believe that died upon the cross. And this mocking shall continue until the advent of Muhammad, the messenger of God, who, when he shall come, shall reveal this deception to those who believe in God's law. Mashallah. Ang pag-ita ni Jesus Christ, peace be upon him, ito siningit lang natin ha, ang pag-ita ni Jesus Christ at ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay 570 years. Hindi pa sinisilang yung tao, nasa panahon pa ni Jesus Christ at ng kanyang mga disipulo, binanggit na sa Gospel of Barnabas ang pinakahuling mensaherong darating by the name Muhammad. Ano yung binanggit natin kanina? Surah 4, 157 to 158. Ano ang sinabi rito? That they kill him not, nor crucified him. Mashallah.
Hindi pa pinapanganak yung propetang darating, 570 years to come, sinabi na dito sa Gospel of Barnabas. Paano natin sasabihin na hindi ito totoo? At sinabi niyang pasisinungalingan niyan lahat ng mga binabanggit na yan tungkol sa kanyang kabatayan, sinabi ng Allah sa Quran, Surah 4, 157 to 158. Sino ba ang mga nagtago nito? Sino bang nagtago nito na wag itong ilabas? Meron po. Merong mga kinaukulan na siyang nagtago niyan. Ito ay Jesus, a Prophet of Islam by Muhammad Ataur Rahim. Dito po sa page 40, Pope Damasus 304 to 384 AD, who became the Pope in 366 AD, is recorded as having issued a decree that the Gospel of Barnabas should not read. This decree was supported by Gelasius, Bishop of Caesarea, who died in 395 AD. The Gospel was included in his list of apocryphal books. Apocrypha simply means hidden from the people. So itsinama ito by decree na hindi pwedeng basahin ng sino man. Thus, at this stage, the gospel was no longer available to everyone. So, maraming nagpapatotoo na ito ay talagang ibinan para hindi mabasa ng mga tao. So, anong pangyayarihan ngayon ng pananampalataya? Kung yung mismong kingpin o yung pinanghahawakan na pinakahaligi ng pananampalatayang ito ay mabuhay mula sa orihinal na sala at ang sinasabing pagkakapako ni Jesucristo sa krus. Nakakalungkot. Pag pinaliliwanagan natin ang tao, yung tatlong nabanggit ko kanina, yun ang pangaraniwan kong naririnig sa loob ng 20 taon. Pare-parehas lang yan. Iisa lang yan pupuntahan yan. Dito na ako, Brad, namulat. Okay. Alin po ang susundin natin doon? Kung pare-parehas lang yan, ito bang lahat ng itong binabanggit natin ngayon ay napag-alaman na niya at napag-aralan na niya ang Quran? Hindi. So, hindi po pare-parehas. Nagi ba siyang Kristiyano at pagkatapos siya ay nag-Muslim? Nakapag-aral ba siya? Nasa liksik ba niya ang mga kasulatan niya at ang kasulatan ng Islam? Hindi. So, hindi po pwedeng sabihin iisa lang. Bakit? Ang Islam ay nagtuturo ng pagsamba sa nag-iisa na totoong Diyos at pagsunod sa kanyang mga kautusan. Ngunit sa kanilang katuruan, ito ay nagtuturo ng sinasabing orihinal na sala at maniwala na si Jesus Christ ay namatay sa krus. Walang sino man sa history ng lahat ng mga propeta na nagsabing sa darating na panahon na yan na ang pangalan ay Jesucristo, siya ipapako para tubusin ang orihinal na sala. Bakit walang ipinako sa mga naunang propeta? At ang katuruan na ito po ay nagkakaroon lamang ng edad na 2009 years old. Ang edad po ba ng mundo ay 2009 lamang? Bakit kinakailangan ipadala si Prophet Noah, peace be upon him? Para ano? Wala siyang binanggit sa loob ng 950 years? Nang magiging kaligtasan ng tao ay ang maniwala sa mga doktrinang ito? Katunayan, ang doktrina pong ito ay galing sa Roma. Si Jesus Christ ay taga Jerusalem. Sa kanyang kapanahunan, walang itinurong mga ganitong bagay. Lumabas lamang ito ay nang siya ay matagal na wala. At ang mga kasulatan na sinasabi tungkol sa mga pangyayaring ito ay halos wala na siya. Kaya wala siyang kinalaman sa tinatawag na sangkakristyanuhan, wala siyang tinatawag sa tinatawag na itong Trinity o Original Sin, wala siyang kinalaman sa sinasabing Biblia ng sangkakristyanuhan. So ito po humigit kumulang ang mga bagay na nabanggit natin para sa ikaliliwanag. So ang mga Hudyo ay meron silang sariling intention kung bakit nila gustong patayin si Jesus Christ, peace be upon him, at ang mga kinaukulan naman sa simbahan ay ginamit naman itong pangyayaring ito sa sinasabing ratification ng doctrine
at niratified na Emperor Constantine ang doktrina ng tungkol sa Kristyanismo, lalo na ang doktrina ng Matthew, Mark, Luke, and John. So isipin po natin, isang katulad natin, ang nagratified o nagbago, hindi revelasyon. At ito pong mga pangyayaring ito ay nagsimula lamang sa isang tao. Walang iba kundi si Paul. Sino si Paul? Si Pablo, na isang taga-Tarsus, na isang Hudyo, nag-convert siya na maging Roman citizen. Doon na nagsimula ang kanyang mga pag-aangkin, samantalang nung una, siya ay pinapatay niya ang mga tagasunod ni Jesus Christ, peace be upon him. Bakit niya pinapatay? Sapagkat ang mga tagasunod ni Jesus Christ, peace be upon him, naniniwala na may isang tagapaglikha at si Jesus Christ ay magiting na propeta. At siya naman, lumalabas na ang doktrinang ito na kinamulatan natin, ito ay parang batas na ipinaglalaban sa gitna ng Senado. Nang si Paul ay nasa gitna ng Sanhedrin, yung tinatawag na court, ipinaglalaban niya yung kanyang katuruan. Kaya nung mahalata niya na sa gitna ng korte ay nakararami ang mga Pariseo, bigla siyang pumagitna. Sinabi niya, "Oh mga kapatid, ako, si Paul, ay isang Pariseo, anak ng Pariseo." Naku, nagkagulo doon sa loob. Dahil kilala nila kung sino itong taong ito. Ha? Sino ba siya? Paniniwalaan ba natin ang kanyang mga sinasabi? Ay, ang utos nga nung namumuno patahimikin siya saktan yung kanyang bibig Ha? Kasi kilala nila itong taong ito. Bibigyan lang po natin ng kaunting paliwanag. Sino ba si Paul? Para malaman natin, ito pong mga katuruan na ito ay galing sa tinatawag nating Biblia na sinabi ni Pablo na ang tungkol sa pagkabuhay na magmuli, ito ay pinaglalaban niyang batas, kumbaga sa atin, sa Kongreso. Ha? Yung mga Sadducees, iba ang paniniwala nila, hindi sila naniniwala doon sa mga anghel na yan, at saka yung pagkabuhay na magmuli. Pero ipinaglalaban naman ni Pablo yung kanyang pananampalatayang yun o paniniwala niya. Bill, ito ay batas na gusto niyang aprubahan noong mga Romano para ito ang sundin. Okay? Sangayon po sa Acts 9:20, "In a straight way, si Pablo, preached Christ in the synagogue that he is the Son of God." So sino pang nagturo na siya anak ng Diyos? Si Pablo. Sinabi niya, Acts 17:18, "And some Jews said, 'What will this babbler say?' Others some, he submit to be a setter forth of a strange God, because he preached unto them Jesus in the resurrection." Sabi niya, sino ba itong maingay na ito? Matabil na ito, madaldal na ito? Para ibang mga itinuturo niya Bakit itinuturo niya sa Jesu Kristo ay nabuhay na magmuli? Mismo sila mismo, nagtataka, sino ba itong taong ito? Ha? Okay. 2 Timothy 2:8, "Remember that Jesus Christ of the seed of David will raise from the dead according to my gospel." Alalahanin ninyo, sabi niya, na si Jesucristo na galing sa lahi ni David ay nabuhay na magmuli sang-ayon sa akin ebanghelyo. So, ebanghelyo ni Paul. Yun ang sinasabi rito. So, kaninong ebanghelyo? Yun yung ipinaglaban niya sa Senado. So, sa kanyang ebanghelyo yun. So, isa pa rito sa Roma 2:16, "In the day when God will judge the secret of men by Jesus Christ according to my gospel."
So ano ngayon ang kinakamulatan ngayon? Nakaturuan na si Jesus Christ ang maghuhusga. Paano siya maghuhusga? Katulad din natin siya. Huhusgahan din. Diba? Pero saan yung galing? According to the gospel of Paul. So ito palang mga sinusunod na ito at mga paniniwala o doktrina o dogma ng simbahan ay lahat halos galing kay Paul. Sino ang founder ngayon ng Christianity? Ay di si Paul, hindi si Jesus Christ mismo panim. Di ba? Oh. Ang sabi pa niya rito sa Roma 3:7, for if the truth of God hath more abounded through my lie unto His glory, why yet I am also judged as a sinner? Ay sinabi na siya ni sinungaling. Paano pa paniniwala din namin na niya siya ay sinungaling? 1 Corinthians 5:9, for I am the less of the apostles, that I am not met to called an apostle, because I persecuted the church of God. Mismo inamin niya mismo sa sarili niya. Hindi ikaw ko karapat dapat na maging apostoles. Kahit ikaw ako ang nagpapapatay doon sa mga sa mga tagasunod sa Church of God. Siya mismo sinabi niya, hindi siya karapat-dapat. 1 Corinthians 12:16, but be it so, I did not burden you. Nevertheless, being crafty and I caught you with guilt. Inamin niya. Siya ay ano ba ang crafty at saka guilt? Tuso at mandaraya. Paano natin paniniwalaan yung mga sinasabi niya? Inamin niya siya ay tuso at mandaraya. Di ba? Galatians 6:11, ye see how large a letter I have written unto you with my own hand. Nakita ninyo kung gaano kalaki? Ang sinulat ko para sa inyo, sang-ayon sa aking sariling pagsusulat lang. So ito po ay isang bagay na pag ang mga kababayan natin ay kinakausap natin, ang una lagi nilang sinasabi, ba't magalit na galit kayo kay Pablo? Hindi naman kayo inaano ni Pablo. Ay Brad, huwag kang magagalit hindi nga kami nagagalit kay Pablo Kinukot lang namin kung ano yung sinabi niya sa inyong kasulatan. Pero ano ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa lahat ng mga bagay na ito? Sinabi niya na may mga tao na pag sila ay nagbabasa, pinalalabas nila na ito ay galing sa Diyos. Dito sa Suratul Baqarah, Ayah 78. 79. Suratul Baqarah 79. Then woe to those who write the book with their own hand, and then say, this is from Allah, to purchase with it a little price. Woe to them for what their hands have written, and woe to them for that they earn thereby. So makikita natin, Brad, may mga taong nagsusulat. Pagkatapos sasabihin nila, ito salita ito ng Diyos, at pagkatapos ipinagbili yung kasulatan na yun na sinabing salita daw ng Diyos. Ano sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Woe to them. Sa kanilang mga sinulat at sa doon sa mga tinubo nila sa pagsusulat nito. Walang katotohanan dahil sinabi lang nila na salita ito ng Allah. So meron pa po dito sa Suratul Imran, ito ay ayah 78. And verily among them is a party who distort the book with their tongues as they read. Pag sila'y nagbabasa, anong sinasabi nila? Ito po ay salita ng Panginoon. Yung isa, anong sabi sa Baqarah? Mga nagsulat.
Ito naman, and verily among them is a party who distort the book with their tongues. Binago nila sa pamagitan ng kanilang dila. Pag nagsasalita sila, sasabihin nila, galing ito sa Diyos. So that you may think it is from the book, but it is not from the book. And they say, this is from Allah, but it is not from Allah. And they speak a lie against Allah, while they know it. Alam nila yung ginagawa nila, nakasinungalingan. Pero sinasabi nila na ito ay salita ng Diyos. Pero alam nila yun na hindi totoo. Bakit? Sinabi ng Allah, 1,430 years. Hindi nakausap ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga propeta. Pero sino ang nagturo nito sa atin? Bakit nalaman natin na may mga distorted na mga books? Siya Allah. Siya ang witness. Siya ang nakakakita ng lahat ng bagay. So, alhamdulillah, ito pong mga bagay na nabanggit natin ngayon, alhamdulillah, ito nawa ay magsilbing tulong para lubusan nating maunawaan ano ba itong bagay na kinamulatan na ito. Ang membro ng ating pamilya, maaring hindi pa sila Muslim. Hindi natin sila mapapag-Muslim dahil hindi naman tayo may karapatan. Lamang kung maipapagkaloob natin sa kanila o maibabahagi natin itong mga bagay na itong impormasyon, maging daanawa ito na malinawan nila. Lalo pat sa mga katulad natin, mga nagbalik Islam, marami tayong naalalaman na nagbalik uli sa dati nilang pananampalataya dahil sa kakulangan ng kaalaman. Hindi nila naliwanagan. Kaya nga, kinakailangan natin bilang mga Muslim na, lalo pa tayo ng mga balik Islam, kinakailangan po natin na alamin kung ano yung pinanggalingan natin. Bagamat alam natin na hindi tayo nagpalit, bumalik lang tayo. So ano ba yung iniwanan natin? Kinakailangan ibahagi natin yung mga impormasyon na ito dahil napakarami, hindi lang sa Pilipinas. Sa lugar ng India, sa bansang India, napakaraming mga ipinanganak na Muslim. Sila ay nagkristyano at sila ay nagtayo na rin ng mga Islamic center, ay ng mga center para sa pagpapalaganap din ng kanilang pananampalatayang Kristyanismo. Nakakalungkot. Kung sila mismo na dati ng pinanganak na Muslim ay naging biktima pa rin sa kakulangan ng kaalaman, anong mangyayari sa ating mga kapatid na nagbalik Islam na hindi rin naunawaan ang mga bagay na ito? Yun ang kanilang akala, na ang binalikan nila ay mas tama. Dahil walang sino man, magmula sa pari, magmula sa mga pastor, magmula sa mga religion teacher, magmula sa mga reverend, wala kang maririnig tungkol sa mga bagay sa mga nabanggit natin dito sa ating harapan. Sinikap ko po ito na saliksikin at ibahagi sa inyo sapagkat ito ay makakatulong sa ikaunawa natin ng mga bagay na ipinaglihim sa atin. Sana po hinahangad natin na ito ay maging makatulong sa mga bagay na pinagtatalunan. Bagamat nangako ang Allah subhanahu wa ta'ala na sa araw ng paghukom mismo lilinawin ang lahat ng bagay na yan. Sa pagbabalik ni Jesus Christ, peace be upon Him, malilinawan na ng mga tao na mali pala yung kanilang paniniwala. Mali pala yung mga katuruan na kinamulatan nila. Pero bago mangyari yun, kinakailangan, bago natin iwanan ang mundong ito, kinakailangan saliksikin po natin. Huwag tayo mga tubiling magpaabot ng kalamang ito sa ating mga mahal sa buhay. Baka po makatulong ito. Baka makatulong. Ito po ay hindi natin masasabing kakailanganin natin ng mahabang oras. Maaring tayo umabot ng 5 oras sa topic lang na ito. Ngunit, pinaikli na lamang po natin. Bakit? Napakarami pang detalye na dapat ninyong malaman. Ito ay parang brief na lamang. Pinaiksi ko na lamang. Ngunit ito ay nasa isip ko. Ito ay pinagsikapan ko. Dahil gusto ko rin na ito ay ibahagi sa inyo para wag tayong maligaw. Lalo pat nag-Muslim na tayo at pagkatapos tayo ay magbabalik muli sa pinanggalingan natin.
Alin doon ang babalikan natin? Alin sa kanila, sa dami nilang yan, alin doon ang babalikan natin? Nagpapalit-palit lamang ng pangalan, pero nandun pa rin po tayo. Walang nababago. Nandun pa rin sapagkat ang kanilang book of authority ang tinatawag na Biblia. Pero alin doon sa sektang yun? Alin doon sa mga nakaregistered sa Security and Exchange Commission ang ating babalikan? Lahat sila nagsasabing tama. Walang mali. Lahat sila tama. Paano kung biglang dumating ang araw ng paghukom sa oras na ito? Lahat lang ba sila na makakulang sa 1.5 billion na tao sa buong mundo? Sila lang ang magiging laman ng paraiso? Paano yung mga naunang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala? Paano yung mga sinugong propeta, ang mga tagasunod nila? Saan sila mapupunta kung sila lang ang tama at sila lang ang magiging laman ng paraiso? Unfair. Kaya nga po, itong bagay na ito, dahil ito ang pinaka-kingpin ng Christianity. Kung tutuusin, hindi na dapat pang gumawa ng kabutihan. Maniwala ka lang na may orihinal na sala at tinubos ni Jesus Christ, ang orihinal na salang yan, ligtas ka na. Huwag ka na gumawa ng kabutihan. Kadagdagan na lang yun, magpapagod ka pa. Ngayon, ang tanong po dyan, kung totoo na tinubos niya ang kasalanan, ano ang tinubos niya? Before Him o kasama na ang after Him? Kung totoo siya ay namatay sa krus at tinubos ang kasalanan. Kung tinubos niya ito ay before Him, paano yun after Him? Kinakailangan pala pagbalik niya ay pako siyang muli. Dahil patuloy na nagkasala ang tao. At kung tinubos naman niya ang before Him at after Him, alhamdulillah, kasama na tayo mga Muslim doon. So nasaan po ang magiging logic doon? Kung mismong ang original sin is in question, mabuay ang pinagbabasihan, ano na ang mangyayari sa tinatawag na crucifixion? Mabuay lalo. So nasa sa inyo po ang pagpapasya sa sino mang makapanood nito, sa sino man makapakinig nito. Nawa makatulong po ito sa ating lahat sa ikalilinaw ng mga bagay na pinagtatalunan. At ito ay makikita natin buong mundo. Nagpapakaabala tayo sa mga panahon na iniukol natin yan. Naggagastos tayo ng napakalaking halaga nang hindi natin natitiyak kung gaano ito katotoo. So, ano po ang bigyan po natin ng kaunting katanungan? Meron po bang nakakaalaala sa mga binanggit kong bersikulo sa Biblia na nagpapawalang bisa sa sinasabing orihinal na sala? Meron po ano sa inyo yung pangunang katanungan natin, at mayroon po tayong maliit lang na regalo, maliit lang. Sa mga sister po natin dyan, may 3 po akong bagay na binanggit. Kung hindi man po yung mismong bersikulo o kapitulo, sabihin lang po kung anong libro ng Biblia. Yung nagsasabi, 3 po ang binanggit ko, o 4, na ang tao ay walang orihinal na sala. So, mayroon pong 4 akong binanggit. Brad? Kung hindi po yung mismong bersikulo, kapitulo, sabihin lamang po kung saang libro matatagpuan. Sa iyo po? Gospel dyan po. Gospel Mark sa Matthew sa Lucas po. Lucas. Yun tungkol sa pagka walang orihinal na sala. Wala po dun sa 4 na yon. Wala po. Brad, ikaw? Ezekiel. Okay. Ang Ezekiel ay doon po nakalagay na ang pagpapakabuti ng isang mabuti ay sa kanya at ang pagpapakasama ng masama ay sa kanya rin. So tama po si brother dahil 4 po yung binanggit natin na yon. Baka brad mayroon ka may sisingit na isa pa? Hindi yata nakasulat sa kisame, brad. Brother? Pakiabot, brad. Masyaallah. Okay.
Ikaw, Brad? Mashallah. Shukran. Okay. Mayroon pa pong isa. Mga maliliit lang po ito. Ititira ko yung malaki sa akin, ha? Okay. Meron ka, Brad, ano ka? Nakakuha mo ang iba? Wala. Okay. Ano naman po ang bersikulo o kaya ay pangalan ng libro na nagpapatunay na si Jesus Christ, Viswapanim, ay pinakinggan ng Diyos sa kanyang panalangin? Sa Brad? Sa Hebreo. Masyaallah. Ay, Brad, ikaw ba nagbalot nito? Hindi. Alhamdulillah. Okay. Masyaallah. Parang mabigat, Brad, ano? O baka naman baso ito, kaya baka ito ay may laman, ha? Hindi, ikaw na. Wala nang ibang nag-raise ng hand sa kalikod mo, eh. Kaya Pablo. Po yung malaking pamimigay sa inyo po yan. Alhamdulillah. Ha? Kay Pablo. Sigurado ka? Sino man nagsabi? Ikaw po. Ako, Wala. Hindi ako makakatagyo, Brad, kaya tanggapin mo rin ito, Brad. Nasilo mo ako doon, Bicolano pala, kaya wise din ito. Okay. Meron bang nakaalala? Ay, sa mga sister, bro. Wala man lang nag-ano sa mga sister. Wag na. Ay, hindi, hayatian na lang ninyo. Ha? O, sige. Meron po bang nakaalala sa inyo kung anong chapter sa Gospel of Barnabas sinabi ni Jesus Christ kay Barnabas na hindi siyang namatay sa krus? Na sinabi niyang si Judas ang namatay sa krus? Dalawa po yung chapter. Ang isa ay nagsasabi na naging kamukha ni Jesus Christ si Judas at naging kabusis niya. At ang isa naman ay sinigurado ni Jesus Christ, Viswapanim, sinabi niya kay Barnabas, katotohanan, hindi ako ang namatay sa krus, kundi si Judas Iscariote. Dalawa po yung chapter. Alin doon? Ikaw, Brad? Chapter 220? 20 o 21? 21? Okay, 220. 220. Antay. Para sigurado tayo, Brad. Ha? 220. 220, Brad, si Prophet Muhammad yung binanggit. Okay. Muntik na, no? Isa na lang. Sige. Baguhin na lang natin. Sino ang papa na nagpahintulot o nagbawal na ang Gospel of Barnabas ay hindi dapat mabasa ng pangkaraniwang tao? Papa, pag nasagutan ko po ay sa akin ito mapupunta. Okay. So, ito po ay sa libro ng Jesus, a Prophet of Islam, at ito ay si Pope Damasus. Yan. Okay. So, may isa pang hanap na lang tayo ng iba para ito ay mapamigay natin. Sayang daw. Sino nagsabing sayang? Lalong manghinayang kapag napasa akin ito. Okay. So, ano pa ang mayroon po bang makakapagbigay ng pangalan sa mga taong nagbibigay ng sinasabing pagdududa o hindi paniniwala sa doktrina ng crucifixion at original sin?
mayroon po akong nabanggit na 3 mga tao na hindi naman mga Muslim, na sila ay mga author ng mga pangunahing libro na nagpapawalang bisa sa sinasabing crucifixion o original sin. Pwede lang po. Apelido? Ano pong apelido mo? Yung apelido lang po. Apelido niya. O sige po, pwede na po yun. Kala ko apelido mo sasabihin mo. Okay. Armstrong po sa Kasibahan. Ayun, Armstrong sa Kasibahan. Aling Armstrong mo? Yung astronaut? Yung naggawa ng libro. Yun. Ay, tanggapin po ninyo ito. Tanggapin po ninyo. Masyaallah. Ha? Pero kung nagkamali siyang sinabi niyang yung astronaut, ay talo siya. Sige, Frank. Wala. Okay. Jazakallahu khairan. Masyaallah. So, alhamdulillah, papasalamat po ako dito sa pamunuan o itong Islamic Center dito sa Damam sa pagbibigay nilang daan na itong mga paghaharap natin o pagtatalakayan natin ay napapagkalooban tayo ng panahon para sa ikaliliwanag ng mga bagay na ito ang pangunahing doktrina o ng katuruan ng sangkakristyanuhan, ngunit sa atin nakikita po natin ngayon na ito pala ay mabuhay. Meron po akong katanungan, meron po ba tayong bisita na hindi pa Muslim? Meron po tayong bisita? Ikaw, Brad? Ay, dapat sana sinabi mo sa akin kanina para sa iyo ko binigay yung regalo. Hindi bale, pakakainin na lang kita ng shawarma. Ha? Okay. Brad, may katanungan ako. Sino pa po ang hindi pa Muslim sa mga bisita natin? Ay, wag po yung bata. Kasama na po yan sa Muslim. Ikaw lang, Brad? Sino pa po? Wala na? Wala po tayong ibang bisita? Brad, mayroon lang akong itatanong sa iyo. Alam ko, ikaw man ay ipinanganak na isa ring katulad naming Kristiyano ng mga nakaraang taon. Tatanungin kita, naniniwala ka na si Jesus Christ ay ipinanganak ni Virgin Mary? Si Jesus Christ, hindi pa pinanganak siya ni Virgin Mary, hindi ka naniniwala? Pilipino ka o Nepal? Pilipino ka? Okay. So, si Virgin Mary, ipinanganak niya si Jesus Christ, His Bapanim, di ba? Di ba? Okay. Ano ang tawag ni Virgin Mary kay Jesus Christ habang siya ay dumididi ng gatas sa kanya? Dahil siyempre dumidi siya ng gatas, alangan man may tsupon na noon. Wala pa ng tsupon, di ba? Okay. So dumidi si Jesus Christ ng gatas kay Virgin Mary. Nakatulad din natin nung tayo mga maliit pa, di ba? Anong tawag niya? May son o may God? May son. So, may son. Okay, isa-isa tabi muna natin. Na siya ay, pag sinabing may son, di tao. Ang iyong pagkakakilala ay tao siya kasi dumidi din ng gatas, di ba? Ipagpalagay natin na siya ay Diyos na, pagkapanganak pa lamang. Okay. Imagine, kung siya ay Diyos na pagkapanganak, pwede kayang mangyari ng isang ina ay Diyos niya yung kanyang anak? At pagkatapos yung Diyos niya ay dumidi din ng gatas sa kanya, ay kung hindi siya padidihin ng ina, patay yung Diyos. Di ba? So kung sasabihin natin na si Jesus Christ, His Bapanim, pagkapanganak pa lang ay Diyos na, hindi pwedeng mangyari. Sapagkat hindi mangyayari na ang ina ay sinilang niya yung kanyang Diyos. At kung hindi niya padidihin yung Diyos niya, patay yung Diyos. Di ba? So magkakaroon, Brad, ng napakalaking question mark na ang Diyos, si Jesus Christ, ay hindi pala pwedeng maging Diyos sa pagkapanganak pa lamang. Di ba? Okay, sabi mo tao siya dahil sabi mo may son. Tatanungin ko ng isang question. Kailan siya naging Diyos? Hindi mo masagot. Ay ako nga, hindi ko masagot. Ako nagtanong sa iyo eh. Nalilito rin ako eh. Ibig sabihin, Brad, napakasimple. Hindi ka na kinakailangan magbasa ng Quran, hindi ka na kinakailangan magbasa ng Biblia. Logic lang. Mabubuksan ng iyong isip na ang Diyos hindi maaaring maging tao at ang tao kailanman ay hindi magiging Diyos. Naniniwala ka na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi siya lang.
Naniniwala ka na? O nalaman mo lang ngayon nung nandito ka na sa Saudi, ng pangalan pala ng tagapaglikha Allah. Okay, pero nalaman mo, nagbasa ka na ng mga pamphlets. Di ba? Hindi ka nagbabasa o marunong ka magbasa? Nagbasa ka na. Okay. Naniniwala ka na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi si Allah? Okay. Naniniwala ka ngayon na si Jesus Christ with Papanhim ay isang magiting na propeta? Naniniwala ka na si Jesus Christ ay propeta? Okay, napatunayan mo na. Nakinig ka mula kanina. Alam nga mo, hindi mo naintindihan yung usapan natin. Pag inulit ko ito, abutin tayo ng alas 4 na ng madaling araw. Ha? Okay. Naniniwala ka na si Jesus Christ with Papanhim ay isang magiting na propeta. Bakit hindi mo ihakbang ang isang paa mo pa para paniwalaan mo naman na si Prophet Muhammad, peace be upon him, ay kasunod ni Jesus Christ na propeta na pinadala rito sa mundong ito? Pareha silang propeta. Pareha silang mensahero, pareha silang alipin, katulad din natin, Brad. Ito ang magiging daan. Kung halimbawa papasok ka sa isang pinto, alam mo na ang Islam ay nasa loob, pero hindi mo naman alam kung ano ang susi. Ang susi ay yung pagsabi mo o pagpapatutuo mo ng iyong paniniwala. Ang iyong puso ngayon, linisin mo. Mula ngayon, hindi ka na maniniwalang may Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo. Huwag ka nang maniniwala sa mga magic. Ha? Naniniwala ka sa mga gayuma. Huwag ka nang maniniwala. Huwag kang maniniwala sa mga anting. Hindi totoo yun. Ha? Huwag ka nang maniniwala sa mga horoscope. Huwag kang maniniwala sa mga fortune teller. Hindi ka nila mahulaan kung kailan sila mayaman. Tapos nanghuhula sila. Ikaw naman, bili ka ng bili ng liwayway. Tinitingnan mo lang yung horoscope mo. Islamic books na lang ang basahin mo. May pakinabang ka pa. Okay. Pag yan, Brad, ay pinaniwalaan mo, nilinis mo ang iyong puso at pinatunayan mo sa iyong sarili, naniniwala ka na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi siya lamang. Okay. Naniniwala ka na si Prophet Muhammad ay pinakahuling mensahero na pinadala dito sa mundo. Naniniwala ka na si Jesus Christ, peace be upon him, ay mensahero din at alipin ng Allah. Lapit ka dito, Brad. Mahahalikan kita. Lapit ka dito, Brad. Kahit ako sinusumpong ng rayuma, nakatayo ako ng bigla eh. Dito ka, Brad, dito ka. Okay. Dito ka. Yan. So, sundan mo lang ako nun, ha? Sundan mo lang. Huwag kang matakot. Guwapong mambaga ako. Ha? Huwag kang matakot, ha? Okay. Asyhadu Allah ilaha illallah wadahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan Abdullahi wa rasuluh wa asyhadu anna Isa Abdullahi wa rasuluh. Allahu Akbar. Para sa iyo yan. Huwag mo pababayaan ang sarili. And as I felt Allah's power in my soul, the day Islam took me in its fold. I am a Muslim, Islam my deen, Allah my Lord, His word Quran, Muhammad Prophet, praise be upon, I'm a Muslim for all of time. As I grew up, walking in this great big world, I gazed in awe at the wonders of Allah. As I learned the cruel lessons of life, Islam shone through as my guiding light. Alhamdulillah, Brad. Tuloy ka rito, Brad. Tuloy ka. Huwag ka mag-alang-alang. Dahil tayo mga Pilipino, saan ka? Saan ka sa atin? Saan ka? Pampanga, saan lugar? Mexico. Ito ang napakaswerteng kapatid natin. Hindi na kailangan ng passport, nakakapunta sa ibang bansa. Pero pangalan lang. Okay. So, ikaw ba, Brad? Family around my deathbed, I know not when Allah will call me home. The life I led, oh what a blessed thing. As the Wala ko ba na si Kapit Muhammad ay pinakamulang mensahero na pinadala rito sa mundo?
So, pakinggan natin si Brad. Lapit ka rito, Brad. Okay? Sundan mo lang, Brad, ano ha? Katulad ng sinabi niya sa Arabic. Asyhadu alla ilaha illallah wadahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan Abdullahi wa rasuluh wa asyhadu anna Isa Abdullahi wa rasuluh. Allahu Akbar. Mahirapan ako nito, malaki-laki ito. First words that I heard were the words of Allah being whispered through my Alhamdulillah. Congratulations. Masya Allah, mabruk. Alhamdulillah Rabbil Alamin. in my soul. Masya The day Islam took me in its home. Alhamdulillah. Salamat tayo sa Allah. Ginabayan sila. Islam my dear, Islam my dear. Allah my Lord, Allah my Lord. His word Quran, His word Quran. Muhammad Muhammad. Praise be upon, praise be Hindi kakayahin ng I'm Muslim for all of time. As I grew up, walking in this great big world, I gazed in awe at the wonders of Allah. And as I learned the cruel lessons of life, Islam shone through as my guiding light. I am a Muslim, Islam my dear, Islam my dear. Allah my Lord, Allah my Lord. His word Quran, His word Quran. Muhammad, praise be upon. I'm a Muslim for all of time. Look at me now, family around dati ng my ano pa yan, deathbed. halos I know not 20 years ko nang when alaga. Allah will call me home. Yung mga ICT The po, life I Scaling led, Friday, oh what meron a tayong blessed programa sa isang thing. As death comes to me, these may words I kakanito, will yung mga ICT sing. volunteer. I am a Muslim, Islam my dear, Islam my dear. Allah my Lord, Allah my Lord. His word Quran, His word Quran. Muhammad, Muhammad, praise be upon, praise be upon. I'm a Muslim for all of time. I am a Muslim, Islam my